Morning guys. Medyo napaaga ako ng labas today. May nagpapatulong na isang kababayan natin. Medyo ano kasi mayroon siyang problema sa kanyang asawa. And ano ba yun? Family. O kaya sa, hindi naman actually the whole family ng kanyang asawa. Yung ano ba, kanyang parents-in-law din. So, ano na lang siya, decide na lang siya na makipaghiwalay sa kanyang asawa. And ano, mamuhay nilang silang mag-iina. Chungang ya. Saan ba ako hahanap? Yung ano na yun, namuhay yung ating ano matatawag ko ito, kapatid. Namuhay siya ng 6 years not 6 years, kulang 10 years with the family of his husband. And then nagkaroon sila ng 2 babies. Mahirap ang kanyang pinagdaanan sa buhay. Yung family ng husband niya ay may malawak na farm, peaches farm, may palayan, vegetable, and iba't ibang klaseng pananim pa. And kahit siya ay wala nang pagdating niya dito, buntis siya, tumutulong siya sa mga gawaing farm. Tapos okay lang sana yung kanyang father-in-law, kahit hindi siya nakaka-receive ng allowance sa kanyang asawa, but then the father-in-law supported her, pinapaniwala sa kanya yung monthly allowance. Yung mga kailangan ng mga anak niya. Kaya ang problema yung asawa niya is, lalo na pag ano bang tawag niya, may work naman aside from farming, may kita naman. Pag sumasahod na na hindi umuwi ng bayan, nagstay na lang sa parang may drinking session na lang. Then ini-spend niya ang kanyang oras with, alam niya na yung mga tawag dyan, mga coffee girls na tinatawag yan, mga all-in girls. Nasasamahan ka sa inuman, mahal ang kanilang kape. Alam na niya yan. Yung umuwi ng kanyang asawa early, or not early in the morning, in the dawn,
they're all sleeping, and lasing na lasing ang asawa niya, and binulabog silang mag-iina. And then ang problema doon sa asawa niya, okay lang sana kung nagiinom, then pagdating sa bahay tahimik lang. Ang problema, bubulabog siya, and then nananakit siya to the extent na pati ang mga bata ay nadadamay sa kanyang pagwawala sa bahay. And yun ang kinalakhan ng mga bata, kanilang father na paglaseng uuwi nang gagambala sa kanila. Yun ang hindi nakayanan ng ating kababayan. And many times nang parang kino-comfort ko siya, ako ang kanyang hingahan, and then we've tried to consult yung public attorney kung paano ba mag-undergo ng divorce dito, na ang mga ibig sabihin is yung multicultural families, lalo na wala namang pambabayad sa attorney. And then yung public attorney naman dito, hanggang counseling din sila, but then kung lalaban ka sa kaso, you still need to have the attorney, help ng attorney, which is expensive siya syempre. And then yung kapay naman natin, hindi siya makapag-afford na magbayad ng attorney ba to defend her. Paulit-ulit niyang tinatawagan ng kanyang asawa na i-work out na lang ang divorce nila, but din yung kanyang asawa ayaw pumirma ng divorce letter. And then yung naman, yung advice ng public attorney, pwede siyang lumaban ng kaso as long as na mayroong evidence yung panggugulo ng kanyang asawa, like dyan, yung sinaktan siya, mayroon siyang medical certificate, and then may police report. Kaya lang yung mga panahon na yun, hindi siya nakakapag-medical, and wala ding police record. Yun pala, yung duration, kung baga until 6 months lang yun, yung if ever man na may record ka. Ay meron pala siyang parang video, nakuhanan niya yung pananakit, pambugulo sa kanila once. Kaya lang yun ay until within 6 months period lang. After that, wala nang visa. Alam nga naman, gagawa ka ng kumbaga, para saktan ka may record ka, gagawa ng drama. Hindi na, diba? Kasi Diyos ko, hirap naman kaya yung mabugbog. Yan. Bago grade schooler ang kanyang panganay, dinicide na lang ng kababayan natin na umalis, lumabas sa pamamahay ng kanyang asawa, and binuhay niya yung kanyang dalawang anak na magsolo niya, itinaguyod ang kanyang mga anak. And then kahit alam pa ng asawa niya na ganun, ayaw niya nang bumalik. Wala man lang support yung father ng bata all the way sa pagpapaaral. Ayun, malaki na yung mga anak niya, malaki na yung panganay. Graduating na siya ng high school next year. He'll be university student next year. Yung bunso is I think grade 6th grader ngayong taon. Then ayun, siya pakulit-kulit niya sa kanyang asawa, and then tinatawagan din yung relatives ng kanyang asawa, yung kanyang sister-in-law,
check na pipirma ng divorce. Yung asawa ayaw talaga. Sa kalaunan, yun, the other week tumawag uli sa akin yung kapatid natin. Sabi niya, ate, samahan mo ako uli sa sa court office kasi daw tumawag na raw yung kanyang asawa na mag-file na ng divorce. Yung divorce letter pipirmahan ng babae, lahat ng informations ganyan, and then final na magpipirma yung lalaki, ipadala na lang sa asawa niya yung divorce letter, then saka ipa-file nila. Grabe. More than 15 years na nagtiis muna lahat-lahat. Umuupa ng bahay. Lahat-lahat sinolo ng ating kapatid. Kung noon pa lang sana na pumayag ng mag-divorce ng kanyang asawa, at least hindi sila, no need nilang umupa ng bahay. Kasi once na divorce ang dito, yung kaya ng mga multicultural families, yung may government support pa nakukuha for single mom, lalo na kung mga minority edad ang bata, the government may support, bibigyan ng pabahay, then may mga subsidies na makuha yung mga bata, allowances nila for educational, and kahit pa paano medyo magaan-gaan for single mom kung nakapag-divorce lang sana maaga. Pero finally, at least makapagbagong buhay din yung ating kapatid. Hanggang sa batas ay they are totally separated. Legal pa, at least legal. Then marami siyang avail na mga government supports. Ayun, today ako, before going to work, samahan ko muna siya para kumuha ng mga papers na kailanganin, and seek some advice din sa public attorney kung mga dapat gagawin pa if ever, para makakuha din ng support ang mga bata sa kanilang father. Yun ang aking mission muna ngayong umaga before going to work. Marami rin ibang mga kababayan natin dito, may iba naman mga mga OFWs na mga underpaid ng kanilang mga bossing, or ang iba naman 3 months na hindi pinapasahod, and then they cannot just fight for themselves, and then yun ang aking kumbaga role. Hindi naman mission pag may alam nila na ay i-refer sa akin yung ibang kababayan natin dito na si Ate Tess, tawagan niya, and then ayun, hanggang labor office sinasamahan ko yung mga kababayan natin para sila ay yung kanilang side ay maipaliwanag, and then seek for justice, ganyan. And I do it hindi ako nagpapabayad, guys, kasi minsan na lang ang tumulong, though for some translations, halimbawa yung mga talagang yung case ay yung appearance ko ay it is from the police station ang tawag na I have to do the translation between
the ano pa yun, the company ng isang worker and the Filipino worker, ganyan. That's the time na nakaka-receive ako ng payment kasi yung police station, yung office nila, they have to pay for it. Isa yun sa aking gawain dito. Translator. Ano lang naman yan, hindi naman laging meron, but then may mga cases, may mga 약 panahon na 400m meron. 앞 시속 30km 과속 nakarating na rin uli 신호위반 ng ano, from countryside, nakarating na rin ng city. Malapit na akong bumaba, guys. Sana maging successful yung lakad namin ng ating kababayan. Hopefully, kasi I know God is not sleeping sa mga tao talaga na sabi nga natin mga inaapi. I believe in that. Laging may prepared person to help. Sumaklolo, ganyan, sumagip. Naharang pa ng ano, stoplight. Ipatuloy ko uli, guys, pag ano, na-meet ko na yung ating kapatid. May sasakyan siya, kaya gagamitin ang sasakyan niya papunta dun sa court office. Salamat, guys, saka uli. Diyan na, sa ano na tayo, out of the city.